We are one in IIE mission and vision, instilling excellence in electrical profession, having a dynamic professional association, making innovative contribution to our nation. Chain and mold, rising to any challenge, involving watts, ohm and volts, E or E and R and E, connecting industries by the electric circuits. Bind us together, IIE. Synchronize our hearts to reach greater heights and brighter light. With serenity, with power of electricity, making rigid transmission with reliability, ensuring little power loss and high efficiency. When shifting from one place, the use of all energy. Bind us together, IIE. Bind us forever, IIE. With power cords cannot be broken. Bind us together, IIE. Bind us together, IIE. Bind us forever, IIE. Synchronize our hearts to reach greater heights and brighter lights. There's only one institute, no one else can substitute. There's only one Yes, good morning. Sa tanang mga electrical practitioners diri sa Davao City and all over Southern Mindanao, all over the country and all over the world. May buntag, Bisaya kay nami sa Davao. Welcome sa Muragli relaunching sa Davao Radio Circuito. Nga nabuhay na po ng Radio Circuito. Diri sa Davao. Before, naka-broadcast na ta for the past years, pero nawala kay naka-busy. No? And now, karong buntag, ngayong umaga, Tagalog, saksak sinagol na. Tagalog, English, Bisaya, Okera. Because we have a very special guest this morning from IIEE National, particularly sa National Electrical Safety Committee. You have here this morning
the chairperson, si Engineer Annalyn Fernandez. Ma'am, good morning. Morning, sir. Unang kaluwasan, safety first. Maayong buntag sa inyong lahat. Kanyong tahan. Kanan. Tanan. So, obvious po na hindi po ako Bisaya. So, from La Union po kasi ako Tarlac. So, Ilocana, para Pampangan. So, Tagalog. Yan. So, sabihin nga po natin, kaluwasan sa kuryente, magsugod ka na ko. Yeah. Yan. In English, English, electrical safety starts with me. Starts with me. yeah. Diba? Kung na ako, pwede na akong mag-stay dito sa Pwede. Davao. Okay. Then, joining also this morning, the Electrical Safety Committee, Chapter Committee Chairman, Engineer Leonardo Apalisok. Brad, Good. morning. Good morning, Brad. Good morning sa ato ang listeners. Daghan kayong salamat, no? Another opportunity for us to share, impart what is important about safety. So, dugay-dugay na tawala ka balik, no? Sa Bukas. radio Mhm. program. Since 2017 yata to nag-start. Yeah, 16, 16 17, and then 17, wala ta. 2018, then nag-pandemic, man, wala Pandemic. na. So, it's nice to be back sa ato ang safety, no? Wow. So, ang safety is dili lang ni sa personal, dili po ni sa inyo lang. It's all concerns, no? Sa tanan ni sa nga concern nato tanan. Concern nating lahat, ma'am, kung saan Everybody's Yes. responsibility. so natay mga gamay lang na mga kuan siguro discussions for about pila ka oras ato ang time. 1 hour on 1 day. One day, makatanawan. So, mapata. Oo, mag-ano pa. So, sige, Brady, later siguro na natay mga discussions, no, about Yeah, Safety. about electrical safety. electrical safety. Yes. Focus na sa electrical safety. And kaban usab nato karong buntag ang member po sa National Electrical Safety Committee nga naka-base na din sa Davao o dati nga presidente sa II Davao si Engineer Jonathan Hamayo. Jo. Okay, Jess, thank you, no, for the introduction and good morning to all the II Davao practitioners and II Davao sa Southern Mindanao region. So safety jud is very important, no, kasi safety save lives. So Yeah. mao jud ang pinaka-importante is the life of our individual. So dili katong hindi yung building or structure. The purpose of electrical safety is to save lives. Yan lang po and good morning. And Since pangalan pa lang ng electrical safety, ba? Safety sa paggamit sa kuryente. Kung ano siya, electrical safety. Siyempre kay nagagamit man kita kuryente kita tanan sa ato sa tibuok kalibutan, and we know na electricity is a vital vehicle for progress ang electricity. So kinahanglan jud nato sa ampingan pod kay kung masipya ta na kinabuhi po nato ang nakataya diha. Okay, unahon ako si Ma'am Annalyn. Ma'am, from national level, ano-ano ba yung mga programs ngayon para sa electrical safety? Yes. Good morning again. Ano ba yung maayong buntag. Buntag. Inyong tanan. So, gusto kasing ma-practice. Mag-practice sa Bisaya. So, for the electrical safety, we have a mandate to establish, advocate, and promote electrical safety practices, guidelines, both sa electrical practitioners, but hindi siya nalilimit doon, and also to public. Yeah. So, sa atin ngayon, sa National Electrical Safety Committee, we have the objective or sa ating KPIs to elevate awareness on electrical safety among electrical practitioners through 3E. So, nagkuhan po kami ng 3 E's for safety
safe workplace sa schools at saka sa home. So yung three na E na ito, yung first E is to educate or yung education and awareness campaign. Then doon naman sa pangalawang E, yung engagement and collaboration. So mga engagement natin, collaboration sa mga government agencies, ganyan, and sa mga schools. And yung pangatlong E is yung enforcement. Enforcement and compliance. So hindi lang kasi marami tayong mga magagandang batas, guidelines, procedures, pero mababaliwala lang din lahat 'yun kung hindi Ah, hindi sinusunod. So kailangan nating yung enforcement Smart. may Mhm. patupad at saka makita kung nagko-comply. 'Yun po. And so ito, dun sa education and awareness, meron tayong mga ginagawa na mga activities. So, meron tayong mga dinidevelop na mga training materials. Then, training tayo mga trainers para then yung mga electric cooperative electricians pinapatrain natin. Then, meron din tayong programs na nagbibigay tayo ng ah, COSH training or yung Construction Occupational Safety and Health. So meron tayong upcoming ngayon with the collaboration sa Dole OSH Center. Meron tayong free training Ah, para mabigyan natin din na doon sa mga syempre mga bagong engineers ng electrical ay syempre wala pang trabaho, ganyan. So, yun yung pag natapos nila ito, yung 5 days training na to, magiging safety officer 2 na po sila. So, yun po yung isa nating parang balik membro membro. benefits. Yeah. O, di ba? Yun. Tapos, ayun yung mayroon din tayo collaboration sa BFP during March, yung Fire Fire Prevention protection. Month. Kasi usually ang based on statistics, yung isa sa mga pinakamaraming causes ng sunog ay yung sa electrical Electricity. fire. Di ba pag nag-investigate, ano po yung parating Faulty electrical wiring. Faulty electrical. Faulty. So, yun. So, sa mga pa-training po natin, meron po tayo kasing program ngayon sa National Electrical Safety Committee na per region, dapat may minimum of one area or chapter na magpakandak tayo ng electrical safety training. So, ini-invite natin din yung mga BFP inspectors. So, doon nalalaman nila, mayroon tayong mga speakers regarding sa wires and cables, paano yung mga proper installation, ano yung mga characteristic, ganyan. So, yung mga BFP inspectors natin, ay, ganun pala. Siyempre, yung mga iba din kasi, yung mga naunang mga inspector noon na siyempre nag-training naman sila na hindi naman sa mga electrical, pero nag-undergo ng training. So, pag narinig po nila yon, nadadagdagan po yung mga kaalaman with regards sa electrical safety and also yung mga sa OBO natin, sa mga electricians, sa academe din, and also dun sa mga community. Yung syempre nagbibigay din tayo ng awareness regarding sa electrical safety at home at saka sa school. So meron din po tayong mga ganong level, yung pang estudyante, pang sa mga kasi isa din sa mga causes ng 'di ba yung sa mga fire sa mga bahay kasi minsan Maiwan yung mga appliances na yun, nakasaksak. kasi ngayon hindi na tayo makagalaw ng walang, 'di ba manonood ka ng TV, kailangan mong kuryente, Oo. magluluto ka, maglalaba. So, kaya pag walang kuryente ngayon parang napipilayan, parang malungkot ang buhay. Yung Yan. So, lahat ng galaw ngayon kailangan ng kuryente. So sa mga establishment kasi sa industry, sa commercial, walang problema yan eh yung pagpo-promote kasi mga educated, talagang aware sila pero sa mga bahay, 'di ba yung mga naiwan, eh may mga kuryente din doon. Kaya kalimitan na ba, ay hindi may nasunugan doon sa kwan. Kasi nga hindi niya alam yung gagawin niya during electrical fire, mga gano'n. Saka yung nakukuryente din. Kasi hindi rin sila aware. Tapos yung mga
siyempre 'di ba yung mga bata natin, mga ganyan, sinasaksak yung mga meta, ganyan, tapos mamaya nakuryente or di kaya yung pagme-maintain nung mga, sa electrical system, mga electrical wire. So, akala kasi nung iba, ah, basta alam na nila, ipapagawa na nila dun, eh, kailangan dun sa mga electrical practitioners or yung mga license, yun ang kailangan nating License. Hmm. i-promote. Promote. Kasi minsan, siyempre wala namang masama yun yung naturuan siya nung tatay, ganyan. So, walang formal. Pero mas maganda pa rin na i-promote natin na magkaroon ng formal education. Meron naman tayong TESDA and yung mga iba. Kaya ng IIEE, nagbibigay tayo ng mga assistance din, yung mga awareness training, mga ganyan. Dito yata sa Davao chapter, meron kayong mga sa Yeah, may mga mga registered, RME. yung mga RMEs, Master Electrician. So, napaka halaga yon yung mga simple thing lang na yon pero kapag naiipon yung mga gano'n, malaking impact sa ating Mm. community, sa bahay, ganyan. So, yung iba pang natin, programa din natin yung sa collaboration nga, nakikipag-collaborate tayo, yun yung isa sa DOLE. Then, with regards sa DepEd naman, kasi meron tayong mga sa DepEd kasi nagpapatulong naman sila sa electrical safety inspection sa mga school, especially pag during brigada eskwela, ganyan. Kasi marami din kaming na-experience sa local chapter namin sa Tarlac. Yung magpapa-inspect, ang ganda-ganda ng nila, yung bungad ng schools. Yan, ang ganda. So, pag mag-inspect ka na doon, meron pa yung mga lumang-luma talaga, yung hindi akala kasi nila hindi yun, hindi importante naman, pero kasi masasayang lang din lahat yung mga magagandang building structure na yun kung hindi nila minintain yun. Hindi naman, kasi ang electrical system or yung mga wires, kailangan din mini-maintain yan. Yung, kasi ako from Phelps Dutch din. Yan, sponsor. Parang may kwan. So, yung electrical wire, kailangan ding ini-inspect kasi may mga Yeah. kwan din yan. Baka may mga daga, may ganyan. Tapos na-expose. Yun. So, maganda talaga na yung pag-install, then pag-maintain, kailangan sumangguni sa mga electrical practitioner, yung mga license, mga RME, mga REE, PEE. So, I believe dito sa Davao talagang yung programa nyo, yung sa pagpapa-implement ng ganun. And then, yun nga, yung sa enforcement and compliance natin, yung pangatlong E. So, So, kasali na dyan yung RA 7920 ma'am sa enforcement. ayun, yun nga. Kasi, bali actually meron din tayong committee na tawag nito, nag-inspect doon, parang gano'n. Pero dahil meron din po kaming ginawa nung 2022 na yung electrical safety inspection checklist. So, 2022-2023 sa Electrical Safety Oo. Committee. Pero napaka-comprehensive yun, yung buong PEC. Nandun siya. So, maganda yung kasi na may bawat nandito yung guideline, tapos kasama na rin yung RA 7920 doon na requirements. So, kada isang lahat ng mga requirements with regard sa electrical safety nandoon. So, this this year, ang isang wino-work on process is gagawa ng doon sa comprehensive na yon, magkakaroon ng specific kada isang establishment. Kunwari ito, sa commercial, sa mall. Ito naman sa school. So, lahat ng applicable na significant na dapat i-inspect doon, yun lang yung 2 pages. Yung kasi makapal na pages eh. So, pag dadalhin mo yun na gagamitin mo sa parang kulang yung isang araw. So, ang sa mga committee member na kasama ko, nagkaroon kami ng mga subcommittee. So, may subcommittee sa training, may subcommittee, yun yung nag-aasikaso nung checklist na yun. Para
magagamit nung mag-i-inspect na kasi 'di ba yung mga ginagamit ngayon ng mga OBO inspectors, mga DOLE inspectors, generic din kasi nakalagay doon Oo. kung hindi. So yung ginawa po natin ay very specific, nandun siya lahat ng mga ganyan. Ma'am, if I may interrupt ba? Di ba nag-mention ka ng Phelps Dodge kanina? Yes, Phelps Dodge? okay naman Ano kasi yung sponsor naman. tagline ng Hmm. Phelps Dodge? Ano yan? Di ba? Maganda yung tagline nila eh. Tagline ba tawag nun? Oh, Yung one time, oo, yung investment. paano ba yun? one-time investment, Lifetime. lifetime Protection. So protection. maganda, di ba? Kasi yung iba, nagtitipid sila, gumagamit Yeah. ng wire na maliliit para mura lang. Ayun. Pero maganda din ang tagline ng Phelps Dodge eh. One-time investment. Ibig sabihin, malaki-laki yung na-invest mo. Mm. Kumaga, front-loading. Pero yung protection niya, lifetime. Oh, sabi So, nga, maganda eh. Maganda yung tama, mga ganun. tama, sir. Yung, di ba, sabi nga, pay now or pay later. Oh, pay Yeah. later. Yeah. Bayad ka doon sa ano. Kasi, di ba, nagtipid ka. Oh, Pero, ilang taon lang, nasunugan ka. Oo, Kasi yun. yung tagline naman nun sabi niya, di bali ng sunog, mura naman. Sabi. oh. Pero nasunog. Nasabi ko yun, ma'am, kasi during nag-i-inspection ako, may nakikita akong yung parang telephone wire ginagamit Yeah. para sa Ay, ilaw. Yun nga. Yung mga ganun ba? So, nagtitipid. Or Awareness. hindi lang siguro alam. Parang mga ganun. No? Kasama na yun. Sa awareness. Hindi alam at saka nagtitipid. Yeah. Ayun, yung po napakahalaga nga din po, yung isa sa ating mga advocacy as mga electrical practitioner, lalong-lalo na sa ating sa IIEE, sa Institute of Integrated Electrical Engineers, na kahit papano, yun yung isang ma-reach out natin yung mga yun. Kaya sabi ko ngayong sa atin as mga professionals sa industrial setting, mga offices, ganyan. Walang problema kasi may regular training kasi at saka yung sa RA 11058 kasi na sa all establishment sabi niya na kailangan mayroong once a year na training refresher to all employees. So batas 'yon. So kung nag-inspect yung DOLE at hindi na train yung empleyado niya ganyan, meron siyang penalty. So talagang ginagawa ng mga companies 'yon. Pero sa mga kabahayan, wala naman kasing nagma-mandate yung enforcement. Oo. Kaya okay, kaya parang kulang. May alam sila. At saka doon sa RA 7920, di ba nakalagay doon na dapat lalo na pag may malalaking transformers yung company. Yes. Like if they have 100 kVA transformers, yung commercial or anong institution Industrial. yun. Oh. Kailangan may siya, license, registered electrical engineer. Engineer talaga, di ba? Oh, Yun yung nakasaad doon sa RA. Yung kaso yung minsan dahil hindi na i-inspect siguro baka Nagtitipid siguro, nagtitipid pa rin. kasi mas mura yun. Kaya nga, so ang point natin doon is dapat hindi lang yung dapat when you do not know, mali yun, hazard yun, when you pretend to know, yun yung mga when you compromise. Ay, yes. Diba? Dapat, ano yung nakalagay doon sa law, may part din sa atin na may part din ng government na i-inform sila. Ito yung law. Dapat may electrical engineer kayo employed. Diba? Nakalagay doon. Yes. Employed talaga. Section Yeah. 33? Section 33. 33 sa RA, Republic Act. Republic Act yun. Law yun. Oh. Section 33. Dapat may electrical engineer. Diba? So mga ganun ba? Dapat i-inform. So tama yun na. Kung sa bahay lang, so dapat malaki din ang role ng doon. Tayo, malaki ang role natin as electrical practitioners. Malaki din ang role ng government like Yung OCBO. barangay. Pwede. Barangay, malaki din. Kaya may program tayo na BEPA. Oh. Kami Oh. sa Davao may isa sa mga BEPA kami advocacy dito. natin. Barangay Electrical Practitioners. Ano yung A? Iba Association? Association yun noon, pero ngayon parang Nagbago administration na. yata. Nagbago na. Nalindaw. So, parang ganun man. Ang point lang natin doon is to inform the public what is in our mind as an electrical practitioners or engineers na ito yung safety. Dapat gagawin ito sa barangay level. Yeah. Parang ganun, di Dapat ba? sa Ang point barangay. natin. So, one of those is dapat alam ng mga tao, bahay-bahay, na yung minimum size ng wire ang nagagamitin. Ano yun? Doon nakalagay sa Zero. Philippine Electrical Code. Minimum 2.0 2.0. mm square. Alam pa natin lahat yon as listeners.
dapat may minimum size ng wire. Katulad sa civil engineer, di ba, may minimum sila ng size ng kabilya, ng bakal. Sa Yes. atin din, meron din tayong minimum size like 2.0 mm squared. Yan yung gagamitin natin sa Sa ilaw mga for ilaw, lighting. lightings. Yung mga ganun ba? Kung sa Mga convenience outlets, outlets, anong size ng wire? Alam ba natin sa 3.5. bahay? Mm. Dapat 3.5 mm square. Lalong-lalo na pag Phelps dots. Oo. Okay. Kasi ang connection doon, dapat alam natin overload ba or hindi yung bahay natin. Like, dami na tayong nasaksak, octopus na, nakasaksak yung isa, octopus ang tawag natin yan. Tapos nag-overload na. Where in fact, yung design ng outlet is ano lang, like 180 watts lang. Diba? Oo. Yan yung design natin. Pero sumobra na, nagsaksak, doon pa sinaksak yung welding machine. Diba? Yan. Mga ganyan, may mga electric motors, diba? Mga ganyan. Yung practice pa na yung sabi niya pansamantala. Tapos Oo. naging Temporary pansamantagal. permanent. Ang tawag doon, Pansamantagal. temporary permanent or Ay, pansamantagal. Oh. Pansamantagal. Oh. Ayan. So yun yung ang tawag niyan sa Filipino habit, buddy. Ah, Manyana. may Part manyana na ba yun habit. sa manyana habit? Unya mo ng manyana. Oo. Wala na yung team manit. Ha? Temporary, permanent. Team Temporary manit. permanent. So, ang point natin doon, dapat alam ng every household or ipa-check nila, dapat alam nila yung, di ba may ampacity yung wire? Like ang 2.0 or ang 3.5 mm square, yung sa mga outlets, dapat 20 amperes ang capacity. Yeah. Capacity. So, kung idadagdag mong lahat ng mga loads na naka dyan sa outlets in one circuit breaker, dapat alam mo yung total load or current para hindi mag-overload. Dapat ang Kasi ang ano, overload, yun yung cause ng sunog. Mag-melt yung insulation, tapos magdikit yun, magsunog, di ba? Yeah. So, No. ma'am, ano yung ma'am? Gusto ko lang din i-share yun. Yes, Di ma'am. ba kasi yung isa sa mga program namin sa National Committee. Kaya ginawa ko yung mga members ko sa National Committee, every region, kasi sa atin sa mga sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Mm. so nahati tayo sa mga regions po, di ba? So per region Yeah. may mga chapters. Mm. So sa atin, kasi syempre nandun kami sa Luzon, sa national, kaya mayroon ako per region representative. Kaya lang, ma'am, Kaya ang nandito region, naman ma'am, no, sa SMR, iba, no? Kasi Kasi- nandito si Sir Jonathan. Kasi ang Davao, ma'am, Region 11 kami. Puro sa electrical, Region 9. 9. Iba kasi yung Iba, baka maano nila yung Oo, region, no? ayun yung Oo. geographical region kasi yon. Sa atin naman, ano ba yun? IIE region. Kasi parang sa amin, 3 region, Northern, Southern, saka Metro Manila. So dito naman, sa South Mindanao, Western Western Mindanao, Mindanao, Northern at saka Mindanao. Northern Mindanao. So, sa Western, meron doon yung isang representative. Sa Northern naman, si Pres Alipaw. Dito naman sa South Mindanao, si Pres Jonathan. So, parang Mayo. ang role naman nila is to coordinate sa mga chapters. So, ang plan nga, mas maganda nga, per chapter din, merong, maganda nga dito sa Davao kasi si Sir, siya yung, Siya ang siya yung chapter electrical safety in charge sa committee. So, parang, ganun naman, pag may mga activity kasi, so, coordination. So, parang ganun, cooperation. Kaya, yan, kasama ko si si Pres Jonathan, siya yung parang dito sa South Mindanao representative. So, hindi lang naman dito sa Davao. So, parang Pero may tanong ako, ma'am. Doon ba sa Luzon, may mga sunog din? Katulad dito? Sunog na bahay, sunog na commercial. Meron din. Siyempre lang. Ang tanong ko din, follow-up question, anong cause ng sunog doon? Pareho lang ba sa amin dito? Siyempre. Ano yun? Ano, mga like, Usually, yun nga, pag sabi nga ng, di ba, si usually, Polte na naman, ang si kawawa Polte. nga si Polty. Oo, si Polte wiring. Polty wiring. Pero ang dapat na term, anong dapat na term yun, Engineer Jess? Either overload, Overload. circuit, Overload o wrong, ano ba yun? wrong installation. Wrong installation. Faulty. Una pa. Short Wrong circuit. design na. Pag ganun, wrong wrong design design na. So, hindi Short yun. circuit. Kaya- Actually, may nagtanong sa akin na kasi mga kaibigan din natin yung mga nasa BFP doon sa amin. Tinanong nga niya kasi buti nga ngayon naayos na rin yung dati kasi yung before, di ba yung mga nag-inspector, siyempre na-promote yung mga sa inspector. Meron yung
hindi sila mga electrical para mag-inspect. Pero nagdumaan naman kasi sila sa mga Training, training. So, seminars. ang parang magiging kulang lang sila dahil iba pa rin kasi pag yung nag-inspect doon, may mga engineers. Pero Mm. ngayon naayos na 'yon. Yung mga kwan ngayon. No, meron na-correct marami na rin. ngayong mga Pero yun engineers ang tanong nung sa isang UFP. hindi siya kasi naging inspector na siya Oh. pero nurse siya. So syempre nagpatanong siya, tama meron ba talagang faulty electrical wiring sabi niya. So sabi ko kasi parang maling design kasi yun eh. So Oo. dapat from the very start nagkaroon na ng sunog doon. Kaya Oo. hindi yung kasi yung sa maintenance siguro, ganyan, yung nagkaroon na ng mga worn out, tapos nag-overload, nagka-short Oo. circuit, ganyan. Dapat yun yung mga, kaya napakahalaga, hindi lang sa installation, napakahalaga din yung pag-maintain. So, Mm. doon pumapasok yung mga electrical practitioners din, hindi lang doon sa start, hindi lang sa installation. Oo. So, sa mga practitioners, kagaya natin, yung kagaya mga poging nandito, Oo. si Mga- Sir, yung host natin. Ang tawag min yan, ma'am, pure Pogi unggoy Goy. galing India. Pogi. Pogi. Presence of God is inside. Amen. Amen, Ayan, ma'am. di ba? Oo. Mga pogi. So, yun, kailangan natin, hindi lang sa umpisa, yung ningas ba yun? Yan, ingas Di ba? Kumuha nga ng electrical practitioner, nag-install, pero wala na yung mga pag-maintain. Hindi na Yes. in-inspect. So, wala namang forever. Mm. Siguro yung pagmamahal lang ni Lord, yung forever. So yun, kailangan pa rin ini-inspect, doon sa especially sa mga electrical practitioners para makita kung okay pa yung ganito, ganyan, baka kailangan na ring i-restore or ipalitan. So, ang tanong doon, kung magtatanong yung mga listeners natin, ilang beses ba i-check yung nila, electrical wiring? Yung iba, sabi nila, 1 year. Yung iba rin, every 6 months. Mga ganun, di ba? So, kung magdadagdag sila ng load, like magdadagdag ng 2 air condition, kung Ayan. mayaman sila, so dapat ipacheck talaga nila doon sa, kung pwede, electricians na medyo accredited ng company dito sa utility. Pwede yun. Kung hindi rin alam ng electricians, di magtatanong man din sa atin, di ba? Yan pa yung isang nagiging problem din sa mga common, yung sa mga communities. Mm. So, syempre, nung una, nakabahay kubo lang. Mm. Kasi maliit pa yung mga anak, ganyan. Di ilaw at saka outlet, siguro electric pan lang. Mm. Kaso nung nagkapag-aral na yung mga anak nila, naging professional, syempre nagkatrabaho, may pinaayos, bumili siya ng aircon. Kasi syempre gusto naman niya malamigan yung nanay niya, bumili ng appliances, binilhan niya ng air fryer, binilhan niya ng oven. Pero hindi naman na siya nag-upgrade ng mga wiring. Wiring, at lalo na yung feeder line niya, yung sa size ng main breaker wire. So, Kaya yun yung dapat importante doon, ipa-check sa mga talaga. mga official, mga license. Yeah. Oo. Si Engineer Ramayo, may Ito, to? something to add? Talaga, Designer. ito, Yeah, contractor yan. designer. Designer talaga ito. Yan. Sa akin naman is for safety is sa project turnover pa lang, di ba? Doon sa general requirements, meron tayong testing and commissioning. So, Yeah. doon pa lang, pag testing mo lahat ng circuit sa panel board, So, mga IR test. magbigay ng insulation test, yung phase balance test, at saka load testing para makita talaga bago i-turn over sa owner yung project. Yeah. So dapat yung panel board may mga tagging din para in case of power circuit breaker failure, Madali na malaman doon. matrace. Oo. Tapos yung mga additional load like commissioning, and so dapat kasi ang pag-maintenance ng electrical building is every 3 years nagpa-insulation test tayo kasi hindi natin alam na yung wire natin is nag-lose kasi contact na. Everywhere na may use, may So rating, minimum siya 3 years. Engineer Joe, Yan. tatanungin kita doon sa insulation test or insulation resistance, IR. IR. Bakit ano yung mga details noon? Bakit pinatest o ano? Bakit pala? 'Di ba bago naman yung wire binibili? So can you expound? Hindi kasi yung insulation test kasi yung pag-deliver ng wire doon lang yun, pero
Yeah. Pag-install, Pag-install ng electrician, paano niya Wala na. install? pwede So, na damage yung wire. pwede Pwede na damage or baka yung ibang allied na professional or yung work, yung sa Oh, plumbing at saka civil ba, Natamaan. natamaan yung pipe mo, hindi mo alam na hindi mo alam na grounded na pala o may paano yung nakuha na yung insulation sa mga wires. so Oh. kailangan talaga ng insulation test. Murag So, na Tagalog na tadriba, no? Murag na Tagalog, nahawa na tayo kay ma'am ba? tinayaran ko lang kasi Design for- para makaintindi si Ma'am Annalyn. So ngayon, Ang, lis- Okay. ang listeners may dapat makaintindi. so, Kasi natututo nga Natuto ako. na. Yan, ma'am. so medyo to importante no, we have an insulation test Jude, and every 3 years yan Yeah. din yung requirement ng sa DOA ay sa yung Lodi. load audit dapat ay Load 3 audit. years, every 3 years na. Magtatanong ako, Engineer Joe, ano yung minimum, di ba may minimum, ano yun, values, yung insulation test like 1 mega ohm, 2 mega ohms, or 3, ano yun siya, kapag commercial, residential, pwede mo maano yan siya? Depende kasi yun sa voltahe na Correct, gamitin mo. You yes. have voltage range from 240, To meron 1,000. 460. So, ang importante kasi is alam mo yung insulation test ng cables, di ba? Yes. Yung sa building wires is 600 volts. So, dapat hindi malampas Oo, yung dapat hindi. voltage range mo doon. Test Oh. voltage. Test Yung voltage. So, voltage. dapat 460 lang. Ay, 500 volts ba yun, no? So, iba-iba siya na Ang nasa insulation test doon. So, pero depende yan sa brand din ng insulation tester. Makita mo man yun doon sa likod niya. So, Pero minimum talaga niyan is 2. meron din 5, kung mag-fail siya. Depende yan sa load at saka load sa distance Yes, Sa ng voltage, cable. sa voltage. Distance ng Ah. cable. Kung malayo talaga. Na-remember ko yung sa nag-project kami doon sa People's Park. Malayo yung high post lamp. Nandun sa kabilang, sa Dunkin Donut na. Tapos yung panel board, nandito lang sa malayo. Halos lang. sobra 200 meters. So mali talaga yung insulation test niya. Pero okay man siya. So depende din yun sa distance Pero ng Engineer Joe, cables. halimbawa, listener ako ngayon ba, nakikinig ako, worry ako sa insulation ng bahay namin. So ano yung gagawin ko, first step ko para ma-correct yung electrical wiring ng bahay namin? Mag-hire talaga siya ng professional pa ipatest niya. Professional electrical engineer o RE? Pwede basta professional electrical practitioner. Practitioner. License talaga, hindi yung pa-license lang. Dapat may license siya, RME, RE. Pwede na yan, RME, RE, bahay lang naman eh. Tapos walang transformer. RME yung registered master electrician. License pa rin yun. License talaga, hindi yung accredit lang. Yun kasi yung PE kasi, linayin ko lang, professional electrical engineer. Yung iba kasi, parang electrical engineer. Oo, parang lang. Kaya, So, yun yung gagawin nila. Mag-hire lang sila, tapos pa-inspect nila. Yan lang. Tapos, May bayad yun, wala? depende yan depende yan sa load. tawagin Oo. ko Maraming batches. Depende yan sa may-ari sa instrument. Ganyan talaga. Pero kung contract kayo sa dapat ito turnover niya is yun dapat part Tingin part na. part talaga yung yan mga ang ratings data. Oo. turnover ng contractor doon sa may-ari. Kahit bahay lang yan. Yeah. Part talaga yan kasi Dapat iba na gani- ngayon eh. Dapat gani may orientation pa. Orientation. During turnover. Dapat alam nung may-ari sa yung switch on off. Ganun. Kung ako siguro, Engineer Joe, masuggest ko diyan sa mga house, dwellings. Dapat i-separate nila yung breaker ng aircon. Separate breaker yung water dispenser, di ba? Yan yung mga importante na Oo. malalaking load. Like ang refrigerator, dapat may separate solo siya na circuit breaker. Oo. At saka ano yung size ng breaker, magmamatch siya sa load. Ano yung wattage or horsepower ng load. Di ba? Isa yun sa mga importante, no? Oo, sa bahay-bahay. Special dapat separate Hmm. breaker na yan. Ito pa yung napansin ko kasi pag pumupunta ako, lalo na yung mga, meron kasi akong naging kaibigan din doktor, yung bahay niya, puro doktor sila. So, very particular sila, dapat malinis, maayos yung bahay. Ganyan. Pagkapasok,
sabi niya may pinapakita siya sa hagdan nila. Mm. Kasi ang ganda naman ng pasal. Tas yung palang circuit breaker nila nandun sa loob. Yung maliit lang na butas na gano'n. Tapos ay bakit diyan linagay? Sino bang nag-design? Sabi kasi dapat yung circuit magaganda naman na ngayon yung mga circuit breaker, eh. Yeah, Kahit walang miniature na, ganyan, naka-miniature, oh. aesthetic. Aesthetic sa yun sa Pero mga hindi ka panels, maganda pero eh. yung kasi linagay niya doon sa, mahirap puntahan. Dapat accessible siya. Oo, and Halimbawa also may yung trouble. dapat walang mga obstruction. At saka may in addition doon, Ma'am Ann, bali may tanong ko rin sa mga nakikinig. Dapat alam ng mga anak natin, no, kung halimbawa may spark doon, tapos yung mga bata lang nandun sa bahay, naiwan. Dapat alam nila kung saan papatayin yung i-switch off yung Ayun. circuit breaker. Ah. Like yung main breaker. Ang tanong doon, saan ba yun ang main breaker? Nung sa upper ba, nasa left, o nasa right, o nasa below? Di ba? Mayroon yun. Dapat tinuturuan din sila. Tinuturuan yun kung saan yung main breaker para pag switch off, lahat na nasa loob mga outlets Lahat-lahat na. mag-o-off na rin. So, dapat alam nyo, no? So, ideally, yung standard is upper Upper left. Yan yung upper left ang circuit breaker. Engineer Joe. Kung side, depende kasi pag miniature, yung ibang miniature, nasa right na yung main breaker. So, So, basta side. pag nakaano siya, yung mga lalo na yung mga Center main na panel board. center main. So, upper left, dapat alam na ng mga listeners natin kung wala kayo sa bahay, yung anak lang, dapat turuan niyo yung bata like 8 years old, 10 years old, pwede naman yan makaswitch off sa circuit breaker, di ba? So, upper left. So, i-down lang. So, Yeah. Yun yung importante yung may S-belt para may tagging doon. Yun, importante yung Ilagay din yung tagging. main. ano yung tagging? Ilagay Yung may doon, level eh. Mark, Labeling, lagyan mo ng labeling. level, Labeling. or marking. Marking. Oh, Yung lagyan ng layman's marking. term, Oh, sulatan nyo ng kung ano yun. Anong load yun? dapat May lagyan ng description. aircon, Oo. circuit 1. Yeah. Yan ang purpose ng Yeah. panel board na may papel May sa sulat, gilid. oh. Para sulat. Hindi yung papel na para yung papel sa sigarilyo, Oo. di ba yung silver na nakalagay, naka-jumper. Di ba dati, ganun yung dati ma'am, di ba? So yun yung dati, naka-jumper lang. Delikado din yun, di ba? Ano, Oo. di ba yung Safety switch. Yung safety switch ya, ano lang, fuse? hindi circuit breaker. Fuse type. Actually, yun yung sinasabi ko, mayroon kaming na-inspect na school. Yun nga, yung gandang school. Siyempre, hindi ko nasasabihin. Ang ganda dun kaso hindi nila nabigyang importance yung sa electrical system nila. Tapos nung nag-inspect kami, yun nga yung fuse pa rin, yung parang linalagyan ng, yung mga unang panahon kasi parang ginagawang conductor, yung gano'n nila Jumper. gano'n. So, ayun, pag may mga lumang bahay na gano'n, kailangan din i-upgrade kasi may mga bago. Siyempre kung hindi naman aware yung mga nakatira doon, hindi nila papapalitan. Ganyan. Kaya napakahalaga talaga yung ma-educate yung ating Kasi, public people. yes ma'am, idadagdag ko lang yung kanina si sinabi nung sa introduction pa natin kanina, di ba, yung kuryente nagpo-protect ng lives, sabi mo kanina. So ano din, not only lives, kahit property. Properties. Kasi pag Of course. nasunugan ka, buong bahay, wala kang matutulugan, ano din yun? Yes. Oh. Delikado din yun, worry din yun, at saka economic loss, nawawala yung. Ayun. Tama. So, ibig sabihin, magbibili ka na naman uli ng bagong bahay kung may bili. Oh, at saka So, madaming tatlong ano yun, madadamay. property, yung economics, at saka yung buhay. Ayun. Safety. Okay? Sige. Meron ako share sandali Okay. lang na konti lang. Sige. Kasi yung sinabi kasi yung panel board at saka yung fuse, kasi yung fuse with panel box, wala na yan, bawal Wala na. na. Kasi karamihan ng cost, lalo na yun dun sa mga squatter area is, yan pa din ang ginagamit. Oh. Ang diferensya kasi niyan, kahit mag-overload, hindi yan ang fuse, hindi yan, di ba? So, may idea ka, Engineer Joe, yung magkano yung circuit breaker na like Price. for ano lang, branches or 6 branches para pwede nila ipalitan yung breaker nila. 2.5 siguro, 2,000 to 2,500. Mura lang. Yung miniature lang na breaker. Miniature ng Yung mga miniature, panels. yung bago na maganda, di ba? Yeah. Pero panatag ka naman. Oo. So, yun kasi ma'am, yung sa fuse kasi, ang pinoprotect lang doon is short circuit. Short circuit, So, yeah. kahit mag-overload ka doon, hindi yan. overload. Kaya nasusunog na yung insulation kasi yung fuse hindi
Hindi lumapsa doon. nagbigay. Oh. Oo, kasi walang short circuit na Oh, connection. walang So, ano overload, yan. kaya niya yan hanggang overload. So, yan Ah. ang cause halos lahat ng sunog. Sunog. Yun na po. Okay. Marami pa sana tayong tatalakayin pero hindi yata kaya ng oras kaya sinyas sa Prismalio. Actually, ma'am, siguro next time babaan natin. Gagalan Kasi yun. gusto ko pa Oo. sanang kumanta eh. Moises dun eh. So, additional info na lang ma'am para sa public Yun. lalo So, na yung mga sabi incoming nga- activities ng safety committee. ayun, yung sa ating activity nga, sabi ko nga, di ba yung 3E, yung education and awareness campaign. So, yun, at saka yung ano ba yun, yung enforcement. So, all over the country yan ma'am. Yes po. And yung sa atin pala, yung sinabi ko kanina na pa-training sa mga bagong mga electrical engineers, nakakapasa. Siyempre, wala pang trabaho yan. So, nag-collaborate kami in partnership sa Dole Oz Center na magkaroon ng free training sa mga Ganda yan. engineers. Cost, 5 days. 5 days. Pag natapos nila yun, nakapasa sa exam. So, safety officer 2 na sila. Kasi yung course, ma'am, no, more on construction man yun siya. Ayun. Diba? At saka ang safety doon, sinasabi doon, lahat ng Sa workplace. 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 Pero ang sa atin kasi purely electrical yung focus natin doon. 'Di ba? Kung magsali tayo doon sa course. Parang ganun. Yes po. So parang ano ba 'yon yung anong term kasi kanina doon? Parang tulong din natin sa mga bagong kwan natin. So isa lang po 'yun, isa lang po 'yun. And then ang plan po doon which is magpakaroon ng MOA sa susunod na mga taon ipupunta natin sa mga regions. Oh, kasi ma'am, idadagdag ko yung ma'am, parang isang example lang. Like, 'di ba, building construction, yung mga trabahante, mga construction worker, hindi nila minsan yung iba ginawa nilang sampayan yung primary lines. Yan. Ginawa nilang sampayan at saka maraming nasusunog na kuryente. Dahil yung sa kabilya, yung bakal, Ayun. natatouch doon sa primary lines which is 13,800 volts. Ito yung mga ganun. Part yun dapat sa cost. And also din sa DepEd naman, yung partnership natin, nagkakandak yung sa mga electrical inspection nga. Then, ang isang inilalapit din ng mga principals, gano'n. Kasi yung mga DepEd engineers pala, halos civil. So, Civil. yung sa electrical, parang wala pa kaming na-meet. So, Kumukuha lang sila ng literature. Lalo na siguro sa DPWH siguro parang walang yatang may REE pero yung pag-PE sabihin ko lang daw kasi kaunti lang yung PE makikita mo doon parang REE lang dapat mag-hire din ng PE. ayun. Kasi design kasi yung sa PE, di ba? Ayun. So, para, yun nga, kailangan lang natin i-promote, ipatupad. Kasi kung hindi napapatupad, sayang naman. So, sabi nga, it takes an hour or a day to establish yung electrical safety procedures and it takes ilang months bago maging habit and it takes ilang years para maging kultura ito. But it takes a seconds para mawala yung Masunog. buhay or sunog. Oo. So, pag hindi na-implement. Kaya kailangan napaka-importante na nag-umpisa ito. Kasi sabi nga, ba't hindi sinusunod? Kasi kulang pala sa Kulang. Okay. Okay, generally, any parting words? Kung si tawag nito, sabi ni Mark Twain, it is better to be careful 100 times than to get killed once. Once. Ayun. Mas mabuti na yung careful ka 100 times o 1,000 times kaysa hindi ka careful pero patay ka diretso. Parang gano'n, no? Si Mark Twain. Sabi niya, According yun ni Mark Twain. sasabi kasi yun. Kasi patay na siya. At saka, parting words na tayo, Bradino? Yeah. 7:30 pa tayo dito. May time pa, 11:07 pa.
Kaya may activity pa si Chris Moy. Ano na lang siguro, Sana after one sige, ano na lang siguro for my Sige. parting words, I hope ang mga listeners natin na may kanya-kanyang may mga nasa bahay lang, dwell. Ang concern nila, yung iba rin industrial yung concern nila. Yung iba din nasa commercial, yung mga buildings. So ang point ko lang doon is dalawa lang, yung dapat alam mo yung size ng wire at saka size ng breaker na nagma-match sila, hindi overload. Hindi undersize, yung mga ganun. So kung pwede nga, mas malaki pa yung ampacity ng wire kaysa circuit breaker. Kasi madalas makikita ko sa site, mas malaki pa yung size ng circuit breaker kaysa wire. compared doon sa wire. Big sabihin nun, nagtitrip na yung, hindi magtitrip yung Breaker. breaker na Sunog ng bimelt wire mo. o na sunog na yung wire. So ang point doon, dapat may hire ka talaga ng knowledgeable like electrical engineers, ipa-check yung size ng wire at saka breaker. So yun ang ano ko doon, i-compute lang nila, simple lang yun. Pag sa bahay, i-total yung wattage, lahat ng appliances mo, i-total mo yun, divided by 230 volts, makuha mo yung total load current. So ma-versus mo doon sa circuit breaker, ng size ng circuit breaker. Okay, and Joe? Okay, thank you, Jess. No? So, sa akin naman is, usually, bago magbili ng mga equipment or mga mga Devices. So tingnan muna natin yung wattage sa likod ng Yeah, yung equipment mga kasi label. appliances kasi yung iba kasi kung makakita ng outlet saksak agad. So kasi usually ang iba kaya nga nasusunog yung outlet kasi kunwari aircon. Meron pa ako nakita ng vlogger. So, yung Vlogger. kasi yung binili kasi niya na appliances, so hindi match sa outlet. So siya nagbili yung universal adapter. Oo. So para mapasok lang doon yung matestingan niya yung appliances. So gamit ang adapter, so pagsaksak mo, so malaki mo yung load ng appliances, sumabog yung outlet, so nasusunog kasi hindi kaya. So parang malaki yung load ng binili niyang appliances or equipment. So dapat hindi nga nila alam pagtingin niya, special pala itong plug niya, hindi papasok sa ordinary na outlet. So, Nilagyan ng adapter. nilagyan ng adapter, so akala niya printer lang. So, nasunog yung outlet kasi iba pala yung load nun. So, gano'n lang, be informative and magkuhan din tayo. Kung hindi alam, Magtanong. magtanong at saka meron naman tayong number dito sa IA Davao. Di So, ba, we Engineer can Joe, help. in addition lang, di ba may yun yung ICC? Yung tawag doon, pag magbili sila, Import dapat, commodity clearance. Pag import yung isa, di ba yan, may PS ba yun? Ano ba yun? PS. Oo. Product standard. Dapat alam nila na may ganun. PS mark at saka BPS. ICC, BPS. Oo. Okay man yun, pero yung hindi niya alam na special load yun, special malaking load. load. Sinaksak dapat alamin kung magbili yung mga may-ari ng mga Circuit, aircons. ice-con or mga other mga big load. Dapat freezer. magtanong muna sila kung pwede ba isaksak doon sa ordinary outlet. Sasaksak sa ordinary. Yun ang magka-problema. So, yun lang po. Thank you. Okay. Mama Nalyn, maraming salamat talaga sa pagbisita dito sa Davao, pag-guest sa Radyo Circuito. And sa lahat-lahat na nakikinig ngayon, maraming salamat. Pero this is not the end. Davao will continue to broadcast the electrical safety through our Radio Circuito. Daghang kayong salamat. Sa ako naman, it's better to be safe than sorry. Salamat po. Yan. Thank you. Ayos. Ibiza.
Ibiza. Ibiza.